God. Maganda pong umaga mga kapatid. Nandito po tayo sa first Sunday service natin. At binabati ko po ang ating mga kapatiran sa iba-ibang outreach natin sa Kamansihay, sa Lions at sa Lions Village at sa Habitat, sa Kabalawan, sa Palo, Kagumbang, Baras at sa mga outreaches natin dito sa Tacloban. Tayo po'y mag-umpisa sa panalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat ulit sa inyo sa magandang panahon at pagbigay ninyo ng aming panahon na kami magkatipon-tipon sa aming first Sunday service. Kami po'y lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba at iinibitahan po namin na inyong banal na Espiritu ang siyang magbukas sa aming puso at isipan na sa aming pakikinig sa inyong salita, bawat isa sa amin na makikinig at tatanggap ng inyong salita, tatanggapin po namin ito na maluwalhati at bukas ang kalooban. Lord, nanalangin po kami na ang inyong banal na Espiritu magbigay sa amin ng kalaman ng lahat na aming matatanggap at madidinig. Ito po'y maiintindihan po namin sa salita ninyo na nanggagaling sa inyo. Ang mensahe na ito, Lord, dalangin namin ay magbigay ng pagturo sa amin at pag-encourage sa amin, lalo na sa aming sitwasyon ngayon. Ikaw po ang nakakaalam sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kami po'y nanalig, Panginoon, na ikaw ang siyang mag-provide ng lahat ng pangangailangan, physical man, spiritual, emotional, at labis sa lahat, Panginoon, ang bawat isa sa amin makapagsamba sa inyo. Lord, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang ating topic po ngayon, mga kapatid, dito po natin matatagpuan, mababasa, marami pong talata ating babasahin ngayong umaga, ngunit ang topic po natin ay paano natin harapin ang mga pagdurusa o kahirapan sa buhay. Yung mga paghihirap natin. Paano natin harapin? How we are going to face suffering. Yung mga suffering sa Bible or pain, magkaiba-iba po ang ating tatalakayin ngayon. Mayroon pong mga sakit o pain, suffering o pagdurusa sa physical. It may be sickness or kung sa emotional man, paano natin harapin kung mayroon tayong masamang damdamin sa ating kapwa, tayo po ay nasaktan, lalo na kung gagaling sa ating minamahal, kasama sa pamilya, hindi po maiwasan na minsan po nasasaktan na nating emotion, o kung sa ating spiritual na pamumuhay bilang mga tagasunod ng Panginoon, minsan po ay dumarating sa atin ang mga persecution, kapighatian o anumang mga problema dulot ng ating pagsusunod sa Panginoon. So mayroong mga pain or suffering, pagdurusa sa ating emotional, physical, spiritual o sa mga relasyon. Ito po'y tatalakayin natin. Paano natin harapin ito? Una sa lahat, ang suffering mula ng ang tao ay nagkasala, si Adan at si Eva, ang unang tao, hindi po nawawala. O ibig po sabihin, napalagay na po sa tao na ang kahirapan maranasan niya. So every one of us will experience suffering, pain, and sorrows in this world. Ngayon, ano ba ang sabi ng salita ng Diyos? Paano po ito natin i-deal o paano natin haharapin? Sa Bible, aking tatalakayin po ang mga bagay na kung nais po nating maging tagumpay sa ating paglilingkod sa Panginoon, una sa lahat, i-recognize natin at harapin natin na ang pain and sorrows at suffering, ito po ay kaikibat na. Ibig po sabihin, mararanasan ito
habang tayo'y nabubuhay dito sa mundong ito, lahat po tayo ay dadanas nito, no? Ang unang talata na babasahin po natin, itong Genesis chapter 3, verse 16. Sinabi doon sa salita ng Diyos, ito po'y patungkol sa kay Eva. Then he said to the woman, I will sharpen the pain of your pregnancy, and in pain you will give birth. And you will desire to control your husband, but he will rule over you. So si Eva, bilang siya ang pinakaunang nanay, at lahat tayo na naisilang, dumaan tayo sa pagiging pagpanganak. No? Lahat tayo ay ipinanganak sa laman. Sabi dito, sinabi ng Panginoon, you will give birth in pain, and you desire will be controlled by your husband. So, yun ang sinabi ko na kaakibat na po sa buhay ng tao na ang pain, ang sorrows, habang siya ay nabubuhay sa mundo, ito po ay kasama na, no, sa ating buhay. So, ikaw man ay maglingkod sa Panginoon o hindi pa naglilingkod sa Panginoon, tayong lahat makakaranas ng mga pain and sorrows at suffering. Paano natin haharapin ito? Number one, we must face the suffering or pain. Face it. No? Huwag nating i-ignore. Talagang ito po'y mangyayari, no? And let us not run away from the suffering. Instead, face it. Harapin po natin. No? Huwag natin talikuran. Huwag tayong umiwas. Kundi harapin po natin. Ano man ang dulot nito, ati pong harapin. Kasi ito po ay nasulat na mararanasan ng mga tao. Ngunit, ang turo ng Panginoon, we should not be afraid. No? We should not fear when there is pain, when there is suffering, when there is sorrow. Huwag po nating katakutan. Harapin natin, ngunit may pananampalataya tayo sa Panginoon na tayo po itutulungan niya at matatagumpayan po natin ang lahat ng mga pains na ito o suffering at magtatagumpay tayo sa tulong ng Panginoon. No? Dito, may mensahe po ang Panginoon na yung pain or sorrows o kahirapan, sometimes God will turn it into joy. Kung ating babasahin dito ang context ng Genesis 3:16, ito po ay patungkol po sa pagpapanganak. No? Ang nanay po o ang babae sa panahon ng pagpapanganak, mararanasan niya itong kahirapan at ang sakit sa pagluluwal ng bata. Ngunit, intindihin po natin na itong bata na ito na iluluwal niya, ito po ay kaloob ng Diyos. Ang mga baby po ay kaloob ng Diyos. They are gifts from God to the parent. At ang sabi ng Panginoon, every good and every perfect gift comes from above. Comes from our Father who created all the light in heavens. Ang mga bata po ay kaloob ng Diyos. At kung siya man po ay magbigay ng kaloob at magandang kaloob ito, no? Sa James chapter 1 verse 17, ang mga kaloob na magaganda at perpekto ay nanggagaling sa Panginoon. Nanggagaling sa ating Ama na nasa langit, who created all light in heavens, and He never changes and cast a shifting shadow. So if the babies are gifts of God, they are perfect gifts
to the parents. Yet, mararanasan ng mga magulang or nanay, particularly, yung pain. Ngunit, kung ito po ay mailuwal na, ang sabi po ng John chapter 16, verse 21, babasahin ko po sa English, "A woman, when she is travailed, had sorrow because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remember no more of the anguish for joy that a man is born into the world." So, may mensahe po, minsan ang pain, magdadala ito ng joy, no, sa ating buhay. Kung ikaw man po ay nakaranas ng pain o sorrow o kahirapan, hindi po ito mananatili na hanggang buong buhay mo, puro kahirapan ang haharapin mo. Mayroon po itong akibat o sa likod nito or after na ikaw po ay magdusa o makaranas ng kahirapan, mayroon pong joy na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Katulad ng isang ina na after na idilwal niya ang kanyang anak, hindi na niya raramdaman, ngunit makakalimutan na niya ang pain o ang sorrow o ang kahirapan. Makakalimutan na niya ang sakit ng pagdadalang tao o sa panahon na siya ay nagtrabail, kundi matutuwa siya, magagalak siya, lalo na pag titingnan niya ang kanyang baby na naisilang. Ganoon din minsan sa mga estudyante, no? Ang mga estudyante sa panahon na sila po ay nag-aaral at nagsusumikap sa tatapos sa kanilang pag-aaral, they will suffer sleepless nights, doing research, doing studies. Iyon ang painful o sorrowful sufferings na kanilang dadanasin. Ngunit nang sila po ay matapos sa pag-aaral at makapag-take ng board at ang resulta ng board exam nila, sila po ay pumasa. Lahat ng kanilang kahirapan, dinanas, nakalimutan nila, no? Because the day that they pass the board exam o natapos yung kanilang kurso, it would be a victory and success. Overflowing po sa kanilang puso yung joy, no? So, yon. The message dito na makukuha po natin, huwag tayong magreklamo, huwag tayong sisihin natin ang Panginoon na mayroon tayong mga pain, mayroon tayong mga sorrows, dahil po may sa likod dito may purpose po ang Panginoon. No? Pangalawang bagay, no? Ang pain, hindi lamang dapat harapin natin, hindi lamang dapat ating harapin, kundi ito po'y nagbibigay hindi lamang joy sa atin, ito po'y nagbibigay also lesson para sa atin. No? Pain that is suffered can be a great teacher. Kanina, pain can turn into joy. Pangalawa, pain that is suffered can be a great teacher. Sa 1 Peter chapter 2, verse 18 to 23, babasahin ko po ito sa New Living Translation. Sinabi po dito, "You who are slaves must accept the authority of your masters with all respect. Do what they tell you, not only if they are kind and reasonable, but even if they are cruel." Verse 19, For God is pleased with you when you do what you know is right and patiently endure unfair treatment. Of course,
you get no credit for being patient. If you are beaten for doing wrong, but if you suffer for doing good and endure it patiently, God is pleased with you. For God called you to do good, even if it means suffering, just as Christ suffered for you, and He is example, and you must follow in His steps. Dito po, sinulat ni Peter about ang servants, no? Ang treatment ng servants having a master. Itong chapter na ito, nag-deal po ng paano po relasyon ang isang slave sa kanyang master or kanyang amo. Sabi dito, sa verse 18, we must submit to the authority of our masters. We must respect them. And we must do whatever they tell us to do. If they are kind and reasonable, maganda yung kanilang relasyon o ang kanilang pagtrato sa atin, maganda, it's good. But if they are cruel, still we should respect them and honor them because they are in authority over us. No? In verse 19, ito na. For God is pleased with you when you do what is right and patiently endure unfair treatment. Habang tayo ay trinatrato nila na hindi maganda at ginagawa natin kahit ang trato hindi maganda, rinirespond natin sila sa maganda at mabuti na paraan, God is pleased. No, mamaya, paano ang Panginoon ma-pleased? No? I-reward po tayo sa ating ipinakita na magandang kalooban kahit tayo po ay trinato na hindi maganda sa ating mga master. At ang sabi ng Panginoon sa verse 20, ngunit kung tayo po ay trinato at pinarusahan because of the wrongdoings we have, we cannot receive any reward. No? Because of the wrongdoings that we have done. Wala tayong reward na matatanggap para sa gumagawa ng hindi mabuti na servant. Tama lamang na siya po'y maparusahan o matrato ng hindi maganda kung ang kanyang ginawa ay kasalanan. Ganun din sa atin, sa Panginoon. Wala tayong reward. Hindi ma-please ang Panginoon sa atin kung tayo po, mga lingkod, o nananampalataya sa Kanya, mayroon pong nagawang mali. The consequence of the wrongdoings that we have, yes, of course, it is suffering and painful. It is sorrowful. But kahit tayo ay gumawa ng maganda at ang ating amo ay hindi maganda ang trato nila sa atin, ngunit tayo pa rin ay patuloy na gumagawa ng kagandahang loob para sa kanila. With patience, no? We will be rewarded according to the promise of God. Ito po ay ginawa at halimbawa sa buhay ni Kristo. Inhalimbawa po sa buhay ni Kristo, siya ay trinato ng hindi maganda habang nandito sa sanlibutan. No? Wala siyang retaliation sa mga tao na hindi maganda. Ginawa niya ang magandang loob. Nag-suffer siya. And He became our example. Sinabi po dito, He became our example and we must follow His steps. In that way, natuturuan po natin ang ating amo sa magandang asal o magandang kalooban dahil po ang Panginoon ay nasa atin. No? Sila po ay magtataka dahil po ang kanilang ginawa hindi na maganda at ginagawa natin, sinusuklian po natin na maganda, ito po ay magbibigay sa kanila ng lesson. Anong klaseng tao tayo? At masasabi nila, totoo po na may Diyos tayo sa ating buhay. At sinabi dito, because we follow God,
We follow Jesus as our example. That would be a great lesson for them. No? Through our good dealings, it would be a lesson for them and for us also. If we do wrong and we suffer consequences of the wrongdoings that we have done, we also learn from our mistakes. No? It's a great lesson also for us. Si Jesus sa Matthew chapter 6, verse 24, nagsuffer. No? At sinabi ni Jesus, if you want to follow me, you have to take up your cross. Deny yourself, take up your cross, and follow me. So sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi maiwasan. Ito po ay patungkol sa spiritual na ating pamumuhay na mayroon tayong mga cross na papasanin, mga sufferings, mga sorrowful experiences, mga painful experience habang tayo po ay maglilingkod sa Panginoon. So in this time of painful experience, we must not go away from God. No? We must not turn away from God. Ipagpatuloy po lamang natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. No? At harapin ang mga pagsubok, harapin ang mga pagdudusa, katulad ni Jesus. Hindi niya tiningnan na ang pagdudusa ngayon ay hanggat sa katapusan na ito. No. Ang pagdudusa ay may hangganan. Huwag mong sabihin na puro na lang pagdudusa ang inyong mararanasan. Mayroong hangganan ito, mga kapatid. At kung tayo po ay nagdudusa dito sa sanlibutan, mayroon man din panahon na dito sa sanlibutan ay tayo po din ay nagiging joyful. At labis sa lahat, sa huling mga araw, susuklian tayo ng Panginoon a joyful experience kung wala na tayo dito sa sanlibutan. So, if we experience painful or sorrowful experiences in our lives, we must not go away. We must not run from that experience. No? Ang iba, gusto na nilang tapusin ang kanilang buhay sa panahon ng mayroong kapighatian o suffering. They want to escape. No? Katulad ng story na marami po nating na babalitaan na mga nagbibigti dahil umiiwas po sila sa suffering, yung pain. Mali po yun at malaking kasalanan po yun. Natatapusin natin ang ating buhay dahil hindi na natin willing, hindi tayo willing na tiisin. Hindi tayo willing na harapin ang mga pagtitiis o mga sakit o ang mga sorrowful experience sa ating buhay. No? Huwag nating iwasan, kundi harapin po natin. At alamin po natin kung ano pong mga kadahilanan, bakit po mayroong pain. No? Minsan po, katulad ng physical pain, ako po ay nakaranas itong linggo na habang ako ay nagsusuot ng butas, nagtatrabaho, masakit po sa aking paa. Sabi ko, ano ba ito masakit sa aking paa? Kinuha ko, mayroon doon sa loob yung bato. No? Yung masakit, ang bato po ay naaapakan ko doon sa ilalim at masakit sa aking paa. Baka yung bato na yan, yun ang dahilan ng pagsasakit ng iyong paa o kaya yung kasikipan ng inyong sapatos o butas, yun ang dahilan ng sakit ng inyong paa. So, alamin mo kung ano ang dahilan sa sakit. Mayroon pong mga painful experience ng tao na hindi na nila inaalam kung ano ang dahilan. Katulad ng mga emotional pain. Itong mga hiwa-hiwalay o hindi pagkakaintindihan minsan sa pamilya. Itong mga relasyon
pagkakalabuhan ng relasyon. Kung hindi mo haharapin yan, no, lalo na sa membro nating pamilya, magulang, anak o kapatid, kung iiwasan mo yung pain na nararamdaman mo, iiwas ka, iilag ka sa tao na nasaktan ka, hindi ito masusolve yung pain. Palagi yung nandoon. O kaya ka-churchmate mo, mayroong nasabi at nadidig mong salita sa kapwa churchmate mo o kapwa pananampalataya, at every time na makikita mo yung tao na yon, iiwas ka, iilag ka, hindi masusolve yung pain na nasa puso mo, emotional pain. So anong dapat gagawin upang matanggal yung mga sakit na nasa loob na yan? Dapat harapin mo yan, kausapin mo yan, at magkaintindihan kayo ulit, magpatawaran. Ganoon din ang ating pamumuhay sa ating bilang Kristiyano, no? At kahit hindi tayo Kristiyano, harapin natin ang pain ito. Okay? Number 3, sometimes the pain, no, it is caused by hindi lamang sinabi ko physical, it is caused by sin. No, dito sa Genesis chapter 6, verse 5, mababasa po natin dito na ang Panginoon nagsabi na He was grieved when He saw mankind. Basahin ko po dito. Chapter 6, verse 5. The Lord observed the extent of human wickedness of the earth, and He saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil. So the Lord was sorry He had ever made them and put them on the earth. It broke His heart. No? It broke His heart. Ang Panginoon, He was very sorry that He made man. Because everything, sinabi sa verse 5, everything that a man does, and everything that is, what is in his heart and what is in his mind, it's always wicked or evil. No? Ang iniisip niya at ginagawa niya. At nagsisi siya na linikha niya ang tao at nagsabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, tatapusin ko na itong mga tao na ito. No? So the Lord was very sorry that He made man and put them on the earth. It broke His heart. Verse 7, may plano ang Panginoon na i-wipe out niya ang tao. Ngunit, in verse 8, sinabi dito, He found a man. Kakaiba itong tao na ito kaysa iba. Kung mayroon mang gumagawa, karamihan sa kanila gumagawa ng kasamaan, may isang tao na pinangalan Noah, and Noah found favor in God. Siya ang isang tao na gumagawa ng matuwid. So, it broke God's heart. No? Ang Panginoon din ay nasaktan. Alam po natin na ang Panginoong Hesus, siya po din ay nasaktan. Hindi lamang ang Ama nasaktan ng likha niya ang tao, kundi si Jesus din nasaktan nang nandito siya sa lupa. Alam po natin may mga physical at emotional na mga suffering si Jesus. No? Sinaktan po siya nang siya po ay hinusgahan sa mga kasalanan ng hindi niya ginawa. At siya po ay nagpapasan ng cross patungo sa Kalbaryo at kinakastigo, no? Doon, naranasan niya yung physical pain, suffering, at paghihirap na experience niya yun, yung iniwanan siya ng kanyang mga disipulo, no? At sila po ay humiwalay na kan Jesus. Mayroon pong emotional na pain na nasa kanyang puso. Ngunit hinarap po ito ni Jesus. At alam ko po na sa bandang huli, itong mga tao na humiwalay kay Jesus, sila po ay bumalik, lalo na yung mga disipulo. Ano? At doon po,
si Jesus nagkaroon ng joy, no? Bago humiwalay itong mga disipulo, sinabi na ni Jesus, ang iba sa inyo ay hiwalay. Nasaktan po ang karamihan sa kanila. Sa John chapter 6, mayroon pong record, 68 to 70, mayroon pong record na ang humiwalay sa kanila, hindi nila matanggap ang turo ni Jesus nang sinabi ni Jesus, ako po ang tinapay na nanggagaling sa langit. Ang sino mang kumain sa kanila po, sino mang kumain sa tinapay na ito na ako, no, ay hindi nagugutumin. Karamihan sa kanila nasaktan, nasugatan ang kanilang mga damdamin dahil po literal po ang pagkakaintindi po nila na sinabi nila, how can this man give us his flesh? But Jesus was talking about his life being given to suffer for our salvation, for every one of us, no? Hindi nila naintindihan ang lalim na mensahe ni Jesus about being a Savior and giving His life to every one of us who believe in Him. No? So, dito po, makikita po natin, napakasakit sa damdamin ni Jesus. He was very sorrowful at the time when He was praying in Gethsemane. He even told the Father, sinabi niya, Father, if it is possible, let this cup of suffering pass over me. No? Itong suffering ito, hindi niya maranasan na. Ngunit sinabi niya sa kanyang pagrespeto sa Ama, not my will, but thine be done. He was willing to face even death, no? Even carrying that rugged cross going to Golgotha or Calvary. At sinabi ni Jesus sa Matthew 6:24, if you want to follow me, if you want to follow my example, as it is also said in 1 Peter chapter 2, verse 21, that in doing good, we will be following the example of Jesus. If we suffer of doing good, we follow the example of Jesus. I know it is very hard for us to face. No? Bakit? Si Jesus po ay nang tumungo siya sa Kalbaryo o sa Golgotha, marami pong kahirapan ang kanyang nadanas. Pero ito po ay hamon sa atin na harapin natin ang mga suffering na ito. Sinabi ni Jesus, follow me. That means, kung literal na ating intindihin, if He went to Golgotha, we have to follow Him also going to the road of Golgotha. No? Ang Golgotha po ay isang lugar na napakatulis po ang mga bato. At si Jesus po, nang siya pumunta sa lugar na yan, wala siyang sapatos. Siya po ay barefooted. Kinuhaan po siya ng sandal at barefooted po siya. Tiniis niya yung init, tiniis niya yung hapdi, ang sakit ng kanyang mga paa, lahat ng suffering. And He faced it. You know? Also, as a son, tayo po ay mga anak. Sinabi po dito sa Hebrews chapter 12, verse 5 to 8, na kung tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos, o tayo po ay mga anak, mayroon tayong mga magulang. Minsan po, tayo po ay nakakaranas ng pagdidisiplina, no? Sa ating mga magulang. Ang ito po ay nagsasuffer, minsan po mayroong pain na ating naranasan. Sinabi po dito sa Hebrews chapter 12, verse 5 to 8, and you have forgotten the encouraging words God spoke to you, His children. And you have forgotten the encouraging words God spoke to you, His children. He said, my child, don't make light of the Lord's discipline, and don't give up when He corrects you. For the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts His child.
and you endure the divine discipline, remember what God is treating you as His own children. Whoever heard of a child who is never disciplined by its father? And if God doesn't discipline you as He does all His children, it means that you are illegitimate and not really His child or children at all. Sinabi po dito na kung tayo ay tunay na anak, tayo po ay makakaranas ng pagdidisiplina. Ang ama, na mayroon talaga siyang tunay na anak, dinidisiplina niya. Ganun din po. Sometimes the Lord allow painful experience sa ating buhay. He corrects us. Kung tayo ay may nagawang wrongdoings or kamalian, minsan po sa ating mga kamalian na yan, mayroong consequence na ating nararanas. Ito po ay pagdisiplina ng Panginoon at wala pong pagdisiplina na hindi masakit. Lahat po ay masakit, sabi dito. For a while, masakit for a while. Ngunit ang ibinubunga po nito, kung mayroong mang pagdidisiplina, ito po ay nagbubunga ng pagiging matuwid sa ating buhay, no? At tayo po ay nagiging accepted at napapakita po ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Katulad ng ama, ang tunay na nagmamahal na ama sa kanyang anak ay hindi niya gusto mapunta sa kapahamakan. Kaya kung mayroong mga kamalian na nagagawa niya, siya po ay ikinokorek, idinidisiplina upang ang buhay niya ay maging matuwid at mapunta siya sa magandang buhay o patutunguhan. Ikokorek siya. Pag hindi siya ikorek, lalaki siya at ang gagawin niya puro kamalian, lalaki siya at ang dulo nito ay kaparusahan. Ganun din po sa ating buhay. Kung mayroon tayong nagawang kasalanan, ikinokorek tayo, dinidisiplina tayo, winawarningan tayo ng Panginoon upang tayo po ay umiwas o putulin po natin yung mga gawain na hindi maganda. Masakit po sa panahon na tayo po ay ikinokorek ng Panginoon. Sa panahon na yon ang tinatawag sa Bible, pruning experience. Ang isa pong tanim na pinuputulan ay napakahapdi, napakasakit po yon. Mayroon din sa ating buhay mga karanasan na dinidisiplina, prinoprone po ng Panginoon yung mga hindi magagandang ginagawa natin. May consequence sa ating physical minsan, may mga consequence na ating nararanasan at alam po natin hindi maganda kung ito po'y bunga ng ating ginawang kasalanan. Ngunit kung ating tinatanggap ang mga pagdisiplina at ito po'y nagbubunga ng pagbabago at ng pagiging matuwid ng ating buhay, ito po'y naggagandang, may magandang dinudulot sa ating buhay na mapunta tayo sa magandang pamumuhay at magiging payapa po at tagumpay ang ating pamumuhay, lalo na ayon sa kalooban ng Panginoon. So sinabi po dito, ang pagdidisiplina o ang pain o ang kahirapan minsan po ay cause ito ng kasalanan at grievous po yung nangyayari. So during the time of Noah, alam ko po, napakahirap sa damdamin ng Panginoon na marami pong namamatay o namatay sa panahon ni Noah. Dahil siya po ang lumikha ng tao. Ngunit, gusto ng Panginoon na magkaroon ng lahi o magkaroon ng pamumuhay na tahimik. Kaya rinaise up niya ang isang matuwid na tao. At alam ko po, si Noah, nang nakita niya ang mga tao sa panahon na yon, nasasaktan din si Noah. Dahil po, mga relatives niya o kasangbahay niya, kababayan niya ang iba noon. Mga relatives niya, mga paryente niya. Ngunit walang magawa si Noah. Binigyan ng Panginoon ang panahon, sila ay tumulong kay Noah, ngunit hindi nila pinakinggan ang mensahe na ibinigay ng Panginoon kay Noah. At ang sabi ng Panginoon, gumawa siya o nag-raise up siya ng lahi
lahing matuwid. Doon niya ito nakita kay Noah. Now, kung alam po natin ang roots ng ating sorrow, if it is caused by sin, itinutuwid tayo, mag-repent po tayo sa ating mga kasalanan. No? Sometimes, ang roots o cause ng ating mga pain ay hindi lamang kasalanan. Sinabi ko na kanina, by our wrongdoings or by our hindi magandang nagawa. Pangatlo, sometimes it is also caused yung talagang mayroong proning sa buhay, no? Wala tayong makikitang record sa buhay na kamalian sa buhay ni Job. Ngunit inalaw ng Panginoon si Satan at siya po ay umatake sa buhay ni Job. No? At one time, sabi ni Satanas, inakusahan niya, sabi niya, ang akusasyon niya kay Job, sinabi niya kay Panginoon, Panginoon, naglilingkod lang yan si Job sa iyo dahil ibinibless mo siya. Marami siyang mga rarian, maganda ang kanyang pamumuhay, no? Mayroon siyang mga anak, mayroon siyang mga bahay, magaganda ang kanyang pamumuhay. Ngunit kung hayaan mo ako na kunin ko ito, hindi na maglilingkod si Job sa inyo. Sabi ng Panginoon, okay, hayaan ko kayong kunin itong mga bagay-bagay na nasa kanya, ngunit wala kang karapatan na kunin ang kanyang buhay. So sa madalit sabi, to make the story short, nagsuffer si Job, nawala yung kanyang mga ari-arian, kanyang mga livestocks, no? Lahat, pati ang mga bahay at mga bahay ng kanyang mga anak, pati ang kanyang mga anak, sila po ay namatay. Ngunit si Job hindi pa rin tumitigil sa paglilingkod ng Panginoon. Inatake na naman for the second time si Job na mismo, physical, nagkaroon ng sakit. No? At ang asawa ni Job ay ginamit pa ni Satanas upang pahintuin si Job na maglingkod sa Panginoon. It is very painful kung kasama mo na sa tahanan mo o sa bahay mo ang magsasabi, mag-stop ka na nga maglingkod sa Panginoon. Sabi ng asawa ni Job, will you still serve and praise God? No, tingnan mo yung buhay natin. Nawala na. Will you still serve Him? Sabi ni Job, ako po'y linuwal sa sanlibutan na ito na walang dala. Ang Panginoon ay may karapatan magbigay, mayroon din siyang karapatan na kumuha sa mga bagay na kanyang ibinigay. No? Praise be the name of the Lord. No? Nagpuri pa rin si Job sa Panginoon kahit yun na ang sinabi ng kanyang asawa. Sinabi niya, magpapatuloy pa rin siya magpuri sa Panginoon. At ang end ng story sa buhay ni Job, ang end ng story ng kanyang buhay, sinabi ng Panginoon, salita niya sa last chapter of the book of Job, he was blessed 10 times more than what he had before. No? Kung mayroon siyang 10 anak, mayroon din siyang mga anak na mas magaganda at malulusog pa. 10 din sila, mas malulusog. At yung yaman ni Job ay 10 times pa na natanggap ni Job kaysa umpisa. No? So, nakita po natin kung paano si Job namuhay. Hinarap niya at hindi niya sinisi ang Panginoon. Hindi siya huminto sa paglingkod sa Panginoon. Kung ikaw, Kristiyano, huwag kang huminto. Marami sa mga Kristiyano ngayon, sinisisi nila ang Panginoon at kung ano man ang mga naranasan nila, humihinto sila sa paglingkod sa Panginoon. Hindi na nila gusto na maglingkod sa Panginoon dahil nawala sa kanila ang mga bagay-bagay o ano bang mga minamahal nila.
mawala naman sa atin kung sa buhay ni Job, kung i-paraphrase natin at intindihin natin ang sasabihin ni Job, sasabihin sana ni Job sana sa atin ngayon, sa harapan natin na okay lang sa akin mawala ang hanap buhay, okay lang sa akin mawala ang mga ari-arian, bahay, at kahit pa mga anak. Okay lang sa akin mawala. Wag lang mawala ang Panginoon sa aking buhay. Napakaganda po ang commitment ni Job sa kanyang buhay. At ang maliban pa dyan, kung mayroong mga problema tayo at kahirapan, ang pinaka mabisa na dapat nating gawin ay tayo po ay manalangin. No? Manalangin tayo kung tayo ay nagkasala, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Manalangin tayo sa protection. Manalangin tayo sa freedom, na mapalaya tayo sa mga kahirapan. At ito po ay mababasa natin sa buhay ni Jabez. Sa 1 Chronicle chapter 4, verse 9 and 10, babasahin ko po. Si Jabez, isa pong tao, descendant po siya ni Judah. At siya po ay isa sa mga tao na dumanas ang kanyang magulang at pati siya sa kahirapan. Babasahin ko po. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. There was a man named Jabez who was more honorable than any of his brothers. His mother named him Jabez because his birth has been so painful. Sinabi dito, because his birth has been so painful. He was the one who prayed to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and expand my territory, and please be with me in all that I do, and keep me from all trouble and pain." And God granted him his request. Napakaganda po how si Jabez hinarap niya ang kahirapan. Dumanas ang kanyang nanay ng kahirapan. And siya po ay naisilang na mayroon ng daladalang kahirapan. Sinabi ko sa atin, lahat naman tayo dumanas ng kahirapan at mayroon tayong hinaharap ng mga kahirapan. Minsan, galing sa ating physical, no? Or minsan, ito po ay emotional. Minsan po ay economic at spiritual, no? Mga kahirapan ito. Si Jabez, ang kanya pong reaction, nang nalaman niya at naranasan niya ang kahirapan ng kanyang magulang, kaya pinangalanan siya ng Jabez. Ang word na Jabez means he was given birth with pain, no? Ito po ay hinarap ni Jabez ng prayer. May pong 4 na prayer dito na isulat. How Jabez prayed to the Lord. The first prayer that he had is, sinabi niya sa Panginoon, he prayed to the Lord, "Lord, bless me." And sinabi niya, pangalawang prayer, "Expand my territory." And pangatlo niyang prayer, "Please be with me." Siya ay nanalangin na ang presensya ng Panginoon ay palaging mag-protect sa kanya, mag-guide sa kanya, at magbigay guidance sa kanya araw-araw. And keep me from all trouble and pain. Keep me. Ibig po sabihin, hindi ma-deliver siya. Hindi na siya makapagdanas ng ano pang trouble and pain. Ma-deliver siya. No? Prayer for healing and deliverance. So hinarap ni Jabez ang kanyang kahirapan, ang kanyang pain sa prayer. No, he prayed to the Lord that God would bless him. You know what? If there is blessing, sinabi ko na kanina na itong bata na naisilang sa mga magulang, ito po ay considered a blessing. At kung maranasan na ng magulang na nandoon na yung baby, lahat ng kanyang painful experience sa pagluluwal, nakalimutan na niya. Kung tayo po ay mag-pray ng blessing sa Panginoon at yung blessing na ating hinihingi ng Panginoon dumating na sa atin,
yung blessing na yan, nagbibigay ng joy sa atin at nakakalimutan na natin ang mga sorrowful and painful at kahirapan na experience sa ating buhay. Yun ang prayer ni Jabez, that God would bless him. No? He prayed to the Lord that he will bless the Lord. God will bless him, his life. No? And he did not only pray for God's blessing, but he also prayed to the Lord that he would expand his territory. What does it mean? Ibig po sabihin, he will not only be blessed, but he will become a blessing. Dito sa verse 9, he became a noble in comparison to his brethren. And when the Lord had blessed him, he became a blessing to other people. No? He expanded or extended his blessing to those who are in need, especially the members of his family. No? He blessed the people. He became a blessing to the people. And the third prayer ni Jabez, he prayed that the Lord would protect him, would guide him, would give him the direction, and his presence would continue to be with him. Ang presensya ng Panginoon, ang siya ay nagbibigay ng aliw. No? Yung mga tao na nakakaranas ng sakit sa katawan, lalo na yung mga tao na mayroong cancer, mayroong mga dinananas na mga sakit, daladala nila, mayroong mga testimonies na napapakinggan na panahon na sila po ay inaatake na sa sakit. Ang salita ng Diyos, ang kanilang nagiging inspirasyon na harapin yung pain na yan. At yung presensya ng Panginoon ang nagbibigay aliw at nagbibigay sa kanila ng assurance. And they are hopeful that they can recover. No? At yung presensya ng Panginoon ang siyang nagbibigay ng peace na malalampasan nila ang mga sakit na yan. Ganun din sa buhay natin. Kailangan natin ang presensya ng Panginoon. No? The presence of the Lord will appease our pain and our sorrows and pagiging lonely natin. You know, emotionally, sometimes we are not feeling happy, but when the presence of the Lord is there, naranasan natin yung ating mga hapdi sa puso. Nawawala yun. No? At ang pang-apat dito na nakita natin, paano nag-pray si Jabez. Na-challenge din sa atin na mag-pray tayo. Si Jabez po ay nag-pray sa Panginoon that he will be delivered from all pain. Alam mo, sa Matthew chapter 4, verse 24, mababasa po natin na sa panahon ni Jesus, siya po ay pumunta sa mga villages at hinil niya ang mga tao sa kanilang mga pain and sorrows, no? Kanilang suffering. Matthew chapter 4, verse 24. Basahin ko po dito. News about him spread as far as Syria, as people soon began bringing to him all who were sick. That means physically they are suffering. Physical sickness po ang dito. Pangalawa, and whatever their sickness or disease, or if they were demon-possessed, or epileptic, or paralyzed, he healed them all. Sinabi dito, Jesus healed them all. Jesus healed all those who are sick, all who are paralyzed, demon-oppressed, and demon-possessed. No? They were healed, they were delivered. So, kung tayo po sa pagkangayon ay mayroong kahirapan, huwag mong tiisin. Harapin mo ito at manalangin ka sa Panginoon for healing. If it is physical, pray to the Lord that the Lord Jesus would heal you. If you are suffering with emotional pain, no, nasaktan ka, manalangin ka sa Panginoon na pagalingin ng Panginoon ang puso mo. Itong nasugatan na puso mo, pagalingin ng Panginoon at magpatawad ka, no? At ang
hayaan mo ang Banal na Espiritu ang magbigay o magdala ng healing sa inyong emotion. At sinabi po dito, hindi lamang physical sickness, but oppression and demon possession, they were delivered. No? Hindi lamang healing ang kanilang natanggap, kundi deliverance. The Lord will deliver us from all pain. No? At ang pagkatapusan, kung mayroon tayong mga naranasan, it's not only that we should also pray, but we should look forward and be hopeful for the perfect deliverance and deliverance of our pain. Alam mo po, mayroon po tayong aasahan na pangako ng Panginoon. Sa sanlibutan na ito, sinabi ng salita ng Diyos sa Timothy chapter 3, verse 1 to 5, na perilous time shall come. Ang sanlibutan na ito ay makakaranas tayo ng maraming kapaghatian, marami pong mga sufferings na ito, at hindi na ito safe para tahanan ng tao. Marami pong tao nag-iisip na they will be forever dito. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo mananatili forever dito. Kung hindi man tayo mananatili ng forever, saang lugar tayo magiging tahimik at payapa at hindi na makakaranas ng suffering? Ito ang pangako ng Panginoon sa Revelation chapter 21 verse 1 and 2. 1 to 4, Then I saw new heaven and new earth, for the old heaven and old earth has disappeared, and the sea was also gone. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God, out of heaven like a bride, beautifully dressed for her husband. I heard a loud shout from the throne saying, Look, God's home is now among His people. He will live with them, and they will be His people. God Himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death, or sorrow, or crying, or pain. All these things are gone forever. Praise God. Ang sinabi po dito, then this earth, tinawag ito sa Bible, old earth. God prepared a new heaven and new earth. Bakit po mayroong new heaven at bakit po mayroong new earth? Dahil alam po natin, babasahin natin ang salita ng Diyos, ang new heaven, papalitan ang old heaven. Dahil po ang old heaven, nagkaroon ng rebellion. Lucifer, nagkaroon po ng rebellion kasama itong mga angels na sumama sa kanya. So, nabahiran po ito ng rebellion. Gusto ng Panginoon na magkaroon ng new heaven where it is called holy or holy city. New heaven na. At itong itong old earth, alam po natin na ito po ay nadumihan din ng kasalanan at marami pong hindi magagandang karanasan natin sa old earth ito. The Bible says, this will pass away. God prepared a new earth. At itong new heaven and new earth will be a dwelling place of God's people. This will come down. Sinabi sa verse 2, And I saw the holy city, the new Jerusalem. Kung mayroong old Jerusalem, there is also coming that is new. It will come down from God and out of heaven like a bride beautifully dressed for her husband. This will come down. God Himself said, this will come down from heaven, the new Jerusalem. And, verse 3, in that He will call it a home. This world is not our home. Para po sa atin na naglilingkod sa Panginoon, we should look for a better home. Ang ating bahay ngayon, ating tahanan ngayon, hindi perfect. And in this world, we suffer pain, suffering, we suffer sorrows. But in that new home, coming from God,
siya mismo ay kasama natin, siya mismo ang lumikha nito. This will be our home. This will be the home for those who will be serving God. We should look for this home. And there will be no more crying. There will be no more sorrows. There will be no more death. All these things are gone forever. Yun ang pangako ng Panginoon. So, if we suffer pain today, or in this world, we suffer sorrows, if we suffer mga kahirapan, harapin po natin, tayo po ay matatag na maglingkod sa Panginoon. Let us not stop serving the Lord. Continue to serve the Lord and ask help from the Lord to heal us and to deliver us. And above all, sa Revelation 21, verse 1 to 4, let us be hopeful, looking for the new heaven, new earth, looking for the holy city, the new Jerusalem, hopeful for that will be our home with God, and in that home we will not experience anymore pain, suffering, sorrows, because all these things will be gone forever. Praise the name of the Lord. Sana po ang bawat isa sa atin ay patuloy na maglingkod sa Panginoon at manatili sa pagsunod sa Kanya at patuloy na manalangin. No? Manalangin at manalangin because sa sinabi ko na kanina, in this world, we will suffer sorrows and pain na kaakibat na sa atin nang tayo ipinanganak, nandoon na yon. Ngunit there is God, there's Word of God, na yung mga promises ng Word of God para sa atin, ating maklaim. At tinuruan po tayo kung paano natin i-deal, paano natin harapin, katulad ni Jabez, katulad sa mga salita ng Diyos na sinabi, we must follow the steps of Jesus. No? Hinarap niya ang lahat na ito. At sa bandang huli, ang pangako ng Panginoon, matutupad ito. Kung ito po ay natupad sa buhay ni Jesus, after Jesus suffered on the cross, He returned from His beginning. Doon na siya sa Ama. He ascended to heaven. At ang pangako ng Panginoon, kung tayo ay nasa Kanya na, wala na tayong karanasan na maranasan katulad nito. Bawat isa sa atin, mga kapatid, sa aking pagtatapos, nakaranas ng mga suffering. Bawat isa sa atin, sa buhay natin dito sa sanlibutan, nakaranas tayo ng mga painful experience and sorrows. Ang hamon sa atin ngayon, ayon sa salita ng Diyos, paano natin ito haharapin. So, ngayong umaga, kung ikaw man ngayon ay may hinaharap na pain, o mayroon kang hinaharap na mga sorrow sa buhay mo o suffering, mga kahirapan sa buhay, nais ko pong ikaw ay yumuko at lahat tayo ay dumulog sa Panginoon, magpakumbaba at hingin po natin ang tulong ng Panginoon at buksan po natin ang puso na ang isang bagay na ating dapat desisyonan, na ating harapin kasama ang presensya at kasama ang Diyos. No? Huwag tayong umilag, huwag tayong gumawa ng masama na makakadagdag lamang ito sa ating pain natin, mga kapatid, o sa ating kahirapan. Katulad ng sinabi ko, sa mga tao na nawala na ng pag-asa, sila po ay umiwas sa kanilang mga kahirapan. Sila po ay nagbigti, nagpakamatay. Hindi po ang solusyon ng pagpakamatay, solusyon na masolve yung pain. Mas lalong maghihirap tayo sa bandang huli. Alam po natin kung tayo po ay gumagawa ng ganyan, impyerno po ang patutunguhan natin at ang impyerno
mas lalong kahirapan ang dadanasin po natin doon. Kaya kung mayroong pag-iisip na ganyan, rebukein po natin, no? We must stop thinking about those things. Kailangan tayo manalangin dahil ang Panginoon, tutulungan po tayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo. Alam mo at alam ninyo ang bawat isa sa amin, kung ano man ang pinagdadaanan ng aming buhay ngayon. Bawat isa na nakikinig, bawat isa na ng sitwasyon, alam mo, Panginoon, kung ano ang kanilang hinaharap ngayon, ano man ang kanilang tinitiis ngayon. Kung mayroon man silang physical na pagtitiis ngayon o sakit, Panginoon, ako po'y nanalangin na, Lord, ang iyong presensya ang mag-aliw sa kanila at labi sa lahat, sila po ay humingi ng tulong sa inyo at kagalingan. Pagalingin mo po ang sinumang humaharap ng physical pain ngayon dahil po sa sakit. According to your word in Matthew 4:24, you went to the villages and healed those people who are sick, those people who are oppressed by the devil and the demon possessed. You healed them all. Right now, I ask for the healing power in the name of Jesus. By the blood of Jesus and by the power of the cross, Lord, i-heal mo ang aking kapatid ngayon o sino man ngayon na nasa sakit, Panginoon. Hipuin mo po ang kanyang buhay. Sino man ngayon mayroon din naranasan emotional healing, siya po ay magpakumbaba at humiling ng tulong ng galing sa inyo. Lord, I pray that you will heal and restore that emotion, Lord God. Make that emotion healthy once again. Make him or her happy, Lord, because you are there and your presence is there. Your word and your promises, maklaim po niya, Panginoon. Sabi ninyo, hindi ninyo kami pababayaan at magtatagumpay po ang sinumang lumalapit sa inyo, Panginoon. Wala pong problema na mabigat na hindi mo kaya, Lord, is-solve kung ito po ay ilalapit namin sa panalangin. Kung mayroon mang mga hindi magagandang relasyon sa mag-asawa, hindi magagandang relasyon, Panginoon, sa magkapatid o sa mga membro ng iglesia, hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan, Lord, I pray that everyone will have the boldness to face their problem. Pag-usapan nila ito, Panginoon. Harapin po nila. Sila ay i-reconcile mo, i-restore mo po, Panginoon. Dahil alam po namin, ikaw lamang ang makapag-restore ng mga broken relationship. Dinala mo po ang lahat ng mga kahirapan doon sa cross. Tiniis mo ang lahat upang ang sinumang na lumalapit at manampalataya sa inyo, kung paano ka nagtagumpay, magtatagumpay din ang bawat isa na mananalangin at lumalapit sa inyo. Panginoon, ang sinuman din ang nahirapan ngayon, economically, Lord, sa kanilang hanap buhay, lalo na sa pandemic na ito, marami pong nawala ng trabaho o nahirapan maghanap ulit ng trabaho. Marami pong nahirapan sa pang-araw-araw na pangangailangan. Lord, ako po'y nananalangin na ikaw po, Panginoon, ang gumawa ng paraan. Sila po ay lumapit sa inyo, dala-dala po ang pagpapakumbaba at manalangin. Claim po namin, Panginoon, ang Philippians 4:19 that you are the God who will provide all things that we needed. Sufficient po, Panginoon, ang iyong provision ayon sa iyong pangako. I-provide mo po ang sinuman, Panginoon, ang nangangailangan ng pagkain, damit, o salapi, lalo na sa pagpapaaral sa kanilang anak. Panginoon, lahat ng pangangailangan sa kanilang pamilya, abutin mo po sila, Panginoon, ang iyong provision. Marami pong salamat, Panginoon. Sa lahat ng pangangailangan namin, nandoon ka po. At marami pong salamat sa inyong mga pangako. Marami pong salamat
na ito po ay magkakaroon ng katuparan. At labis sa lahat, marami po salamat sa inyong salita na nagbibigay sa amin ng buhay at pag-asa. One day, our pain will be no more. One day, our pain will become the source of our strength. One day, we can testify, O Lord God, that through our pain, through our sorrows, Lord, O God, this will become a living testimony para sa amin, sa mga tao, na ikaw po ay Diyos na buhay na tumulong po sa amin. Marami pong salamat sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.